Kasi nung mga previous administration, no, hindi ko nababanggitin, parang mas gusto pa nila nakawin yung pera eh. Wala kaming pinag-usapan na sinasabi ko na mas corrupt ang Duterte administration kumpara sa Marcos administration. Hindi ka pwedeng mag-akusa na hindi mo kayang panindigan. Kasi wala naman akong naging position noong Duterte administration na para sabihin ko na may problema o sabi natin mas corrupt. Take note, bakit pulis ako, maingat ako, hindi ako pwedeng magsalita against you or against him na pag kinompronta ako, hindi ko kayang sagutin. So very clear, hindi ko pinagkumpara ang Duterte and Marcos administration at ako'y nalulungkot sapagkat dahil sa issue na yan, ang daming bati ko sa akin. Ako daw ay mukhang nabayaran, mukhang nasuguhulan, nabili daw ako daw akala nila may prinsipyo ako. So, para banggitin ko sa inyo, wala akong sinabi o pinagkumpara ang Duterte administration versus Marcos administration. Ayun, maliwanag na. At least maliwanag na ngayon sa viewers tsaka sa mga DDS na nanonood lalo kay Congressman Busita. So, ayun po. Pagtanong ko kayo, Kong, anong opinion nyo, anong pakiramdam nyo dun sa nagiging awayan ngayon ng Duterte at Marcos? Kasi doon naman nagagaling yung mga ano eh. Ano nangyayari? Anong personal? Ako personal ko, nalulungkot ako kasi may mga... Ako kasi, kaya ako nakapagsalita ganito, naranasan ko eh. No? Nalulungkot ako kasi may mga kababayan tayo na madaling lokohin. Yung para bang pag magpabricate ako ng issue against dito, ang mindset na parang totoo na agad. Ayaw magsuri. Dapat sana magsuri. Kasi katulad nito, hindi naman ako nandito para, sabi nga nung nag-post ako, no? At naglabas ako ng video, yung usapan namin ni Miss Bernadette Zimbrano. Alam mo ba sabi nung iba? Kumambyo daw ako, wala akong kinambyo doon. No, wala akong kinambyo doon. Sinasabi ko lang yung totoo. And I think 2 days ago, kausap ko si Miss Bernadette Zimbrano. Nagre-request nga ako sa kanya kung pwede. Samahan niya ako eh. Para i-upload niya sa taong bayan na wala kami pinag-usapan ganun. Siyempre, in fairness naman kay Miss Bernadette Zimbrano, nasa ilalim siya ng ano tawag dito, yung anong station yun? ABS-CBN. Hindi naman siya pwedeng basta mag-okay sa akin kasi may isyong politika ngayon eh. Kaya naintindihan ko naman siya. But doon sa iba, kung may chance kayo, itanong niyo kay Miss Bernadette Zimbrano kung mayroon ba kaming napag-usapan na pinagkukumpara ko yung ano. Pero hindi talaga pwede. Kasi, another thing, paano ko pagkukumparahin ang Duterte administration and Marcos administration? Wala akong naging position noon na sabi mong magkakapera or may projects. Wala. Secondly, bago pa lang kami nakakaupo nun eh. Parang wala pang, ilang months pa lang eh. Paano mo pagkukumparahin yun? Siguro, wala eh, baseless eh. Kapati pa sila nun. Nagkakampi pa sila. Yung video kasi cut kasi. Pinalabas. Yes. Alam mo, nakakalungkot sa iba natin mga babayan. Alam mo, sana yung iba magbago na, no? Pati pamilya ko, mga kaibigan ko, merong RSOC member naghubad ng RSOC best eh. Napaniwala siya. Ang ginawa kasi, partner, kinat yung video. Alam mo, kung totoo yung panalangin at nakakamatay, baka tinamaan na ng kulog yung gumawa nun. Kaya lang, nandiyan na eh. By the way, paglilinaw sa inyo, hindi kaya ako nag-explain, dahil sensitive ako. Nag-explain ako, base sa totoo, kaya nga sabi ko kay partner, ayaw kong mag-text sa'yo. Patungkol dyan, gusto ko face-to-face tayo. Kasi ang taong bayan, matalino yan eh. Makikita niyan partner kung nagsisinungaling ka o binubola mo ba yung karap mo. Nandyan yung video, nandyan pa rin. At nandyan si Miss Bernadette Zimbrano. Anytime kung mamarapati niya, pwede niyo itanong kung napag-usapan. But definitely, walang comparison. By the way, salamat sa comment mo partner.
na nung panahon yung pala na ako in-interview, ay maganda pa ang relasyon nila. No? Oo, kaya hindi pwedeng meron akong pinapanigan doon. Oo. May tanong po ako. Sa tingin nyo, bakit po kaya itong dulang video na to, ngayon po pinalalabas? Ano po kaya tingin nyo ang motibo nung mga nagpapalabas nito? Sasagutin kita, hindi base sa opinion ko. Base sa opinion ng iba. Na ginigiba daw ako. Kasi pag titingnan mo ang survey, hindi man ako, kumbaga sa estudyante, hindi man ako kulelat, pero kumbaga sa estudyante, medyo umaangat. Kaya sabi nila, may usapang politika ito. At ito, lumabas ito sa supporters ni Senator De La Rosa. Oo. Pinch, no? Sa isang page. At saka doon sa... supporters. Pero in fairness kay Congressman Paulo, kasi ang nakita kong page, Paulo Duterte supporters pwedeng hindi na pag-aralan ng supporter niya nag-post. Yes. Kasi bakit? Kung supporter ka ni Kong Paulo Duterte at nasuri mo na hindi ko sinabi mo, hindi mo ipopost yun Kasi ang tatamaan nun, Duterte administration Di ba? Kaya ako, yes, kaya ako naniniwala doon sa supporters ni Congressman Paulo, baka nadala lang. Kasi kung napag-aralan niya yon at nakita niya yung totoo, I do not think na ipopost niya yun Kasi ang tatamaan nun, Duterte administration ikaw ba, susunugin mo yung bahay mo? Kaya ang tingin ko doon, hindi lang nabantayan ng admin ng Duterte supporters. But aside from that, nakita ko to doon sa supporters ni Senator De La Rosa. At hopefully, hindi niya alam to, pero kung alam niya, ay maganda na malinawan niya. At ako naman, willing akong humarap sa supporters ni Congressman Paulo Duterte and Senator De La Rosa supporters para magkalinawan. Ganito, ayaw ko nga sumasagot yung text o tawag. Baka mamaya maputol na naman yung conversation, madisgrasya na naman ako. Hindi ako naging masaya na naging engineer nitong Calabarzon. Kasi nung mga previous administration, hindi ko nababanggitin, parang mas gusto pa nila nakawin yung pera So ang hirap sa parte ko kasi engineer ako, pinalaki ako ng parents ko na dapat ganito ka. Pero yung nasa paligid mo, parang mga magnanakaw. Ang hirap. By the way, in fairness dito sa administration itong latest hindi na kasing corrupt dati noon. Dati corrupt talaga. Ngayon, yung budget ng facilities, ng buildings, construction, na-utilize na properly. Unlike before. Paglilinaw yan, So, nung napipressure na ako, kasi sobra parang nagagamit ka na Ang mahirapan yan, pag sumabit yung project, number one, makukulong yung engineer. Nung nag-approach ako kay General Hill, siya ang director ng personnel noon, sabi ko, gusto ko nang umalis sa engineering. Sabi niya, ay kaya ka naging official dahil engineer ka Give me one reason para tulungan kita. Sabi ko, hindi ko kaya ang korupsyon. Kung hindi mo ako tutulungan, magre-resign na lang ako sa PNP.